Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Makati City. Ito na ang updated version ng canceled or delayed projects ngayong 2024. Ang mga susunod na project na pag-uusapan natin ay mga project ng gobyerno na na-cancel or delayed, pati na mga project na pinondohan ng private companies na na-cancel din at na-delayed. Isa na nga sa mga mega project na yan, ang itatayo sana dito sa Makati City, ang Makati Subway Project. Siguro naman nabalitaan nyo na o napanood nyo na sa previous update natin na na-cancel na nga ang Makati Subway Project. Andito tayo ngayon sa location kung saan itatayo sana yung isang station ng Makati Subway. Kung hindi nyo pa nababalitaan, ilang buwan ang nakaraan, kinansela na ng Philippine Infradev Holdings, ang private company na nagpropose na itayo ang Makati Subway Project dahil naapektuhan ito sa desisyon ng Supreme Court na ilipat na ang ilang mga EMBO barangay na sakop ng Makati City at ito ay mapupunta na sa Taguig City. Kung nagtataka kayo ano naman ang koneksyon ng Makati Subway Project sa ginawang desisyon ng Supreme Court, ang Makati Subway Project ay magkakaroon ng 10 station at ito ay may haba na 11 kilometers. Ilan sa mga station ay doon itatayo sa mga EMBO barangay na sakop pa dati ng Makati City at ngayon nga ay mapupunta na sa Taguig. Dalawa sa mga station ng Makati Subway ay tatayo doon at ang pinaka-importante, ang subway depot ay doon din ilalagay. Ang Makati Subway ay isang intra-city subway project na iikot sana sa buong Makati City. Ito ay joint venture project ng Makati Local Government at ng Philippine Infradev Holdings, ang private company na magpupondo sa pagpapatayo sa proyektong ito, kasama na ang ilang mga Chinese companies. Dahil nga sa desisyon ng Supreme Court na ilipat na ang mga EMBO barangays papunta sa Taguig, kaya naapektuhan ang proyektong ito at ayon pa sa Philippine Infradev Holdings, hindi na feasible kaya hindi na itutuloy at cancelled muna ang Makati Subway Project. Hindi na raw po pwede kung iiklian ang ruta nito at babawasan ang mga station ng Makati Subway dahil malulugi ang private company na Philippine Infradev Holdings kung 5 na lang ang magiging istasyon. Ilang buwan na rin ang nakaraan mula nang kinansela ang Makati Subway Project at ayon pa sa Makati City LGU, mukhang hindi na nga matutuloy ang Makati Subway unless na magbigay ng bagong proposal at plano ang Philippine Infradev Holdings tulad ng bagong ruta o di kaya bagong paglalagyan ng depot. Yan ang inaantay ng Makati City. Pero sa ngayon, ang Makati Subway Project ay cancelled na. Isa namang delayed na project ang itatayo sana dito sa may EDSA Pasay Rotonda. Ang proyektong yan ay ang Pasay Monorail Project na popondohan ng SM Group. Dito sa lugar na ito magsisimula at itatayo ang unang station ng Pasay Monorail papunta doon sa Mall of Asia. Ilang taon na rin ang nakaraan mula nang i-announce ang proyekto na yon at hanggang sa ngayon wala pa tayong balita kung matutuloy pa ba o cancelled o delayed lang ang proyektong ito. Dalawang station ang itatayo, isa dito sa may EDSA Pasay Rotonda at isa naman doon sa MOA. Abangan pa natin yan sa mga susunod na taon kung matutuloy pa ba ang Pasay Monorail Project. Samantala, yung isang monorail project naman ay tatayo doon sa may Guadalupe. Kamakailan lang ay nagkaroon tayo ng balita. After almost 7 years, sinabi ng Alliance Global, ang private company, na nagpropose na itayo ang isang monorail project mula sa MRT Guadalupe papunta sa may Uptown Bonifacio.
Sinabi ng Alliance Global sa isang interview na interesado na sila na ituloy ang BGC SkyTrain project na magkokonekta sa MRT Guadalupe papunta sa Uptown Bonifacio sa may BGC. Abangan pa natin yan sa mga susunod na buwan kung matutuloy din ba ang proyektong yan. Ang Pasay Monorail ay magkakaroon ng station dito sa harap ng Mall of Asia at dito yan itatayo sa may Globe. Ganito yung magiging itsura sana kung natuloy ang proyektong yon. Isang mega project naman ng gobyerno ang madidelay dahil sa patuloy na pagtaas sa budget nito. Ito ang bagong Senate building na itinayo sa Taguig. Ayon pa sa Senado, hindi mo na matutuloy ang paglipat nila dito sa bagong Senate building dahil sa lumubong budget na kailangan para tapusin ito. Ang original na budget sa proyektong ito ay 8.9 billion pesos. Sa ngayon, ayon pa sa Senado, kinakailangan na daw ng 23 billion para matapos ang proyektong ito. Nakatakda na sana na lumipat dito ang Senado ngayong 2024 pero ayon pa nga sa assessment ng Senado, kahit sa 2025 hindi pa sila matutuloy na makakalipat dito. So ayan guys, ito na ngayon ang pinaka-latest na progress sa new Senate building. Abangan pa natin ang mga susunod na update kung kailan matatapos ang bagong building ng Senado. Isa pang mega project ang itinayo dito sa may Quezon City, ang matagal na ring delayed. Ito ang DDT Sky Tower na proyekto ng isang private company. Ito sana magiging pinakamataas na office building sa Quezon City. Pero ilang taon na ang nakaraan, hindi pa rin natapos ang proyektong ito. Isa ang DDT Sky Tower sa mga proyekto na inabutan ng pandemic na isa siguro sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng delay sa construction. Sana matapos nila ang proyektong ito dahil napakaganda pa naman at kapag natapos yan magkakaroon na ng super tall building dito sa Quezon City. Dito naman sa Vertis North, napakaganda na. Magkakaroon yata ng commercial space dito sa baba. Sana matapos na ang proyektong ito sa susunod na mga buwan o di kaya sa susunod na taon. Isa pang mega project dito sa may North EDSA ang na-delay din ng construction ng ilang taon. Ito ay ang new NTV Tower. Sa ngayon ay nailagay na ang mga glass windows sa buong building. Yung tatlong spiral na lang doon sa taas ang hindi pa natatapos.
Nagpalit na pala ng pangalan at hindi na UNTV Tower ang proyektong ito. Ang bagong pangalan ng building ay tatawagin na Philippine Broadcasting Hub. Isa pa sa canceled at hindi na matutuloy na proyekto dito sa Manila Bay Area ang Nayon Landing Resort and Casino. Dito sana itatayo ang pinakamalaking integrated hotel resort and casino sa malawak na property na ito ng PAGCOR. Pero dahil sa mga anomalya na nakita ng dating presidente, ipinatigil nito at binawi ang kontrata at tuluyan na nga na hindi na matutuloy ang Nayon Landing Resort kahit nagkaroon na ng groundbreaking ceremony. Abangan na lang natin kung ano ang ibang proyekto na itatayo dito. Isa pang project na itatayo dito sa Manila Bay Area, ang Solero Cruise Terminal na delayed pa rin hanggang sa ngayon. Ayon pa sa Bloomberry Resort, ang private company na nagmamayari ng Solero Resort and Casino, wala pa silang plano kung kailan talaga ay tutuloy ang Solero Cruise Terminal. Isang world-class na daungan ng mga cruise ship dito sa Manila Bay. Sa ngayon, iba pa ang priority ng Bloomberry Resort na kamakailan lang ay binuksan ang bagong hotel and casino, ang Solero Resort North sa may Quezon City, at magtatayo pa sila ng bagong hotel and resort sa may Cavite. Nakakapanghinayang talaga itong mga mega project na hindi natutuloy. Katulad din ng Manila Bay City of Pearl na isang napakagandang reclamation project. Para sa mga hindi pa nakakaalam, matagal na rin cancelled ang proyekto na yan. Sayang talaga itong Nayon Landing Resort and Casino. Ganito na sana ang itsura dito sa lugar na ito kung natapos na. Ilang mega project na rin sa nakalipas na mga taon ang nakansela, katulad ng Sky City Project dyan sa may Ortigas, Icon Tower sa may BGC, Philippine Diamond Tower at marami pang iba. Ang Pasig River Expressway Project naman ang proyekto ng San Miguel Corporation na kinansela na ang proyektong yan, pero kamakailan lang ay sinabi ng San Miguel Corporation na itutuloy na ulit ang pagtatayo ng Pasig River Expressway. Ayon pa nga sa San Miguel Corporation, naghahanda na sila ng panibagong plano at mga ruta kung saan idadaan ang Pasig River Expressway na susunod sa kagustuhan ng mga LGU at sinisiguro nila na susunod sa batas ang pagtatayo ng bagong Pasig River Expressway. Ang bagong expressway na yan, kapag naitayo na, ay magsisimula dito sa R10, dadaan sa Pasig River sa mga area ng Maynila, Makati, Mandaluyong, hanggang sa C6 sa Taguig. Abangan pa natin sa mga susunod na update kung matutuloy nga ba ang pagtatayo sa Pasig River Expressway Project. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga proyekto na yan na na-cancelled at na-delayed? At sa tingin nyo, alin sa mga proyektong yan ang dapat ituloy at hindi na dapat ituloy? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.